So what's up mga kasayantist na mekaniko? Ngayon ay may kaunting tips naman tayong isi-share. So para lang ito sa mga hindi nakakaalam at kung isa ka sa mga nag-aaral upang maging isang mekaniko, ito ang baon para sa iyo. So ang problema daw ng kanyang makina ay biglaan daw may lumagapak at nag-iba na ang andar nito at may kasamang pag-usok. So pagdating natin ay sinubukan na pala niya itong itrubol at hindi na natin papaandarin, baka lalong maglala. So bago natin hulbutin ang kanyang cylinder head, kailangan natin i-drain ang kanyang tubig upang hindi mag-mix sa oil. At basic lang naman yan. Tignan lang natin ang kanyang exhaust kung may bakas ba ng ebidensya. So ngayon ay itatap overhaul natin para maging sigurado. So kapag lagapak ang problema, i-check nyo lang yung shafting ng rocker arm at yung push rod nito. At ito nga, iba ang ating nakita. May kaunting problema sa daluyan ng tubig. So i-check nyo lang ang kalagayan ng piston nito. So ang clearance na pag ganito ay talagang normal lang yan kung hindi naman masyadong malaki. At dapat wala itong aksyon kapag itinulak mo pababa dahil sakto lang ang clearance ng piston at piston pin nito kahit anong makina man yan. At take note, kapag nagtatap overhaul kayo ng 4BE1 ay di na kailangan tignan ang mga timings nito dahil hindi mo yan magagalaw kahit wala na siyang cylinder head. Ito naman ang diskarte kung kailangan na natin mag-grind ng barbula. So lagyan nyo lang ng thinner o gasolina ang bawat butas ng exhaust at intake nito. At dito ay makikita natin na walang tumagos. So ipapakita ko sa inyo, baka sabihin yung wala akong nilagay. At ayun nga, may laman nga siya. At ganyan lang ang mga panirada at marami namang nakakaalam nito dahil basic lang. So kapag nag-top overhaul kayo ay ugaliin yung i-check ang bawat butas ng ating tubig dahil minsan sa ilalim ito magsimula magbara. Kaya wag lagi tayong magkampante nga okay lang siya. At syempre linisan nyo rin para masiyahan yung tag-iya. So ito, kahit ikot-ikotin nyo yan ay hindi nyo mababago ang kanyang timing. Maging sa cylinder head din ito ay kailangan natin tignan ang kanyang kahimtang. So basic lang yan, linis-linis lang at hindi na natin kailangan tong i-replace kasi nga makikita naman natin sa kanyang head gasket na wala siyang bakas sa overheat at nasa inyong pangangalaga pa rin yan kung ano ang nakasanayan nyong gawin dahil mas importante talaga ang magiging resulta. At base sa pag-imbestiga natin, mukhang ito ang may diferensya. Ito ang kanyang injector. Dito ay makikita natin itong tatlo ay napakalinis ng kanyang bronze, kung ano man ang tawag nyo dyan, kung kasali pa ba yan sa banjo washers. Samantala naman ang isang to ay may itim siya at mukhang hindi lagapak ang kanyang narinig kundi isang malakas na pagsagitsit dahil dito dumadaan ang malakas na compression. Dahil nang tinignan ko ang butas ng kanyang lagayan ay talagang may makukuha tayong ebidensya. May naglulus compression dito at sumasama yung krudo at yun ang dahilan ng pag-usok. Hindi tulad ng isang butas na ito na napakatuyo. Medyo nadali tayo sa kanyang report at buti na lang din kasi na-check natin yung daluyan ng tubig at mukhang itong pyesang to ang may salarin kasi ito ang naghihigpit sa kanya para bumaon ng mabuti. At ito lang ang kanyang panirada, may dalawang nut ito. Tapos na pala nating ikabit ito kaya kunan lang natin ng ebidensya. At ugaliin nyo talagang i-check ang nabiling cylinder head gasket dahil hindi natin maiiwasan talaga ang mga factory defect dahil kapag inabrihan mo na yan ay siguradong hindi mo na maibabalik kung saan mo yan binili. So ito lang ang binigay natin na higpit sa kanyang head bolt, 60 foot-pounds lang. Hindi na kayang magpataas ng torque ang ating bolt kasi parang sumasama na ang kanyang katawan. At kung mechanical naman ang ginagamit nyo ay maglalaro siya sa 90 to 120 at kung medyo weak na siya ay aabot yan ng mga 140 at 160. Ang diskarte kasi natin ay pakiramdaman lang natin kung saan ba talaga ang torque niya. Kapag na-overtorque kasi yan ay medyo delikado ang kanyang kahimtang dahil kapag tumama ang malakas na overheat at syempre gagalaw ang ating cylinder head at mas lalo siyang humigpit at baka mabali pa ang bolt nito pagluwag or baka kaya habang umaandar ito. At dito ay susubukan na natin siyang paandarin at nang magkaalaman kung yun lang ba talaga ang naging depekto. At ito, pinalabas muna natin ang kanyang krudo at kapag lumabas na yan ay dapat automatic andar yan. At ito ang naging kalabasan. Get out.